Naiipit ngayon sa girian ng dalawang paksyon sa Workers and Peasant Party o WPP ang tumatakbong senador na si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya para hindi madamay sa tensyon, nagpasya siyang tumakbo na lang bilang independent candidate. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Nagsumite ng letter of revocation sa COMELEC ang kampo ng senatorial aspirant na si Pastor Apollo Kibuloy. Ito ay para hilingin ang pag-atras niya bilang kandidato sa ilalim ng Workers and Peasant Party o WPP para sa 2025 midterm elections. Naghain noon ng Certificate of Candidacy si Kibuloy, kalakip ang Certificate of Nomination and Acceptance o CONA na pirmado ng paksyon ni Atty. Mark Tolentino. Pero kwinestyon niya ng kabilang paksyon na pinamumunuan naman ng labor leader na si senatorial candidate Sonny Matula. Nagpetisyon pa silang ideklarang nuisance candidate si Kibuloy, kaya para hindi na maipit sa tensyon sa loob ng partido, nagdesisyon si Kibuloy na tumakbo na lang bilang independent candidate. Dami naman mga political parties na nag-invite kay Pastor na maging guest candidate. So, with or without a party, Pastor Kibuloy can run the party. Sa gitna ng gulo sa WPP, nilinaw ni COMELEC Chairman George Garcia na hindi makakaapekto ang pagkalas sa partido ni Kibuloy sa status niya bilang isang qualified candidate. The COMELEC and Bank will stand firm doon sa pagkaka-classify sa kanya as a legitimate candidate. Simply because there is no final and executory decision concerning his cases. We will have to resolve later the intra-party dispute. Sino sa dalawang grupo talaga ang dapat masusunod without affecting the candidacy of their chosen candidates. Nanindigan naman ang Tolentino faction na suportado pa rin nila ang pagtakbo ni Kibuloy. Ang kampo naman ni Atty. Matula, iginiit na hindi raw nila hahayaang magamit ang partido sa anumang agenda sa politika ng pastor. Iginiit din niyang walang paksyon o hidwaan sa WPP. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.